Nagkasundo ang pamunuan ng Israel at pamunuan ng Hamas na magkakaroon sila ng ceasefire. Effective ito ngayong parating na linggo, January 19, 2025, na pagkasunduan na magpapalitan sila ng mga bihag. Hinihingi ng Israel ang 33 na paunang mga hostage na kinakailangang pakawalan ng Hamas. Samantala, hinihingi naman ng Hamas ang daang-daang mga prisoners of wars na hawak ngayon ng Israel. Inanunsyo ito mismo ng United States of America, Ehipto at ng Qatar. Pinag-usapan din ang rehabilitasyon ng Gaza pero hindi isinapubliko kung sino ang gagawa nito at kung saan kukunin ang pondo. Delikado ba para sa buhay ng mga Hudyo ang pagsang-ayon ng Israel na magkakaroon sila ng ceasefire sa pagitan ng Hamas? At kung ito ay delikado, paano? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon ay January 17, 2025. Mainit na balita ang ating ihahatid sa inyo mga kaibigan. Kahapon ay ating ibinalita na mismong United States of America, Ehipto at Qatar inanunsyo na ang Israel at Hamas ay pumayag sa kanilang mga deal at dahil dito napagkasunduan na ngayong parating na linggo, January 19, 2025, effective na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kahit na nagkasundo na ang Israel at Hamas, meron pa ring mabigat na paninindigan si Benjamin Netanyahu at patuloy na naglalabas ng mga pahayag. Ayon mismo kay Benjamin Netanyahu, kahit na nagkasundo na ang magkabilang panig na magkakaroon ng ceasefire, patuloy pa raw na under review ang ibang mga deal nito. Maraming mga Hudyo ang natuwa sa balitang ito. Pero marami ding mga Hudyo ang galit na galit kay Benjamin Netanyahu. Unahin natin yung mga natuwa. Ito yung mga tao na merong mga kaanak na hostage ng Hamas at ang mga kaibigan ng hostages at ang mga kaanak din nito. Dahil sa loob ng 15 buwan ay muli nilang makakapiling ang kanilang mahal sa buhay na hawak ng Hamas. Ganon din ang kampo ng United States of America. Meron din kasing hawak ang Hamas na mga Amerikanong bihag. Pero maraming mga Hudyo ang bumatikos sa desisyon ng Israel. Ayon sa kanila, tila nasayang ang nasimulan ng Israel. Paanong sayang? Maraming mga sundalo ng Israel ang nasawi. Marami ding mga sundalo ng Hamas ang nasawi kahit mga leaders nito. At marami ding mga sibilyan sa Gaza ang nadamay. Ngayon na magkakaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas, tila tinuldukan na ang gera nito. Ibig sabihin mga kaibigan, matatapos ang gera sa pagitan ng Israel at Hamas na hindi man lang tuluyang naubos ang Hamas. Pinangangambahan ng karamihan at ng mga eksperto na ang desisyon ni Benjamin Netanyahu ay isang malaking pagkakamali sapagkat sa pagsang-ayon ni Benjamin Netanyahu ng ceasefire, parang binigyan daw ni Benjamin Netanyahu ang Hamas na muling magpalakas, muling mag-rearm, muling mag-regroup at makapag-recruit ng mga bagong sundalo nito. At in the future, every now and then, maaaring muling maging threat ang Hamas para sa buhay ng mga Hudyo. Dahil ang Hamas ay binuo sa tulong ng Iran, walang ibang gawin kundi atakihin ang Israel at upang ma-wipe out ang lahi ng mga Hudyo sa mundo. Ganyan din ang ulat ng CBN News. Sa ngayon kasi mga kaibigan, paralyzed na paralyzed ang Hamas dahil sa ground operation ng Israel at kaliwat kanang airstrike nito. At marami na sa mga senior operatives nito at senior leaders ang tuluyan ng nanahimik gaya ni Yahya Sinwar at ni Ismail Haniyeh. Ayon sa mga eksperto, sa sitwasyon ngayon, maaaring muling makakuha ng pondo ang Hamas at mag-ipon muli ng lakas, mga armas, mga sandata na para iatake sa Israel. Pero meron ding mga nagsasabi mga kaibigan na baka ito ay paraan ng United States of America at Israel na tuluyan ng mapulbos ang Hamas. Sa anong paraan? Sa ngayon kasi mga kaibigan,
Isa sa mga dahilan kung bakit medyo alanganin ang Israel na umatake ng 100% sa Hamas, ito ay dahil sa hawak ng Hamas ang napakaraming hostage. Kung baga, iniiwasan ng Israel na madamay ang kanilang kapwa Hudyo na hawak ng Hamas. Ngayon, kung makuha na ng United States of America at Israel ang mga hostages na hawak ng Hamas, ito na ang isang napakalaking pagkakataon upang magsagawa ng malalaki pang strike ang Israel laban sa Hamas, sapagkat wala na silang iniiwasan. Gaya ng nangyari sa Hezbollah ng Lebanon, wala silang hawak na hostage. Kaya kung umatake ang Israel sa Hezbollah ay parang wala ng bukas. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga senior leader ng Hezbollah ang nasawi. Kasama na si Hassan Nasrallah. Ngayon, ibinalita ng The Times of Israel na hinamak ng Iran ang desisyon ni Benjamin Netanyahu na sumang-ayon sa ceasefire. Ayon sa Iran, isang napakalaking pagkatalo raw ng Israel ang pagsang-ayon nito sa ceasefire dahil hanggang ngayon ay namamayagpag pa ang Hamas sa Gaza. Ang mga pahayag ng Iran ay opposite sa mga pahayag ng ibang mga world leaders gaya ng Japan at ng South Korea, sapagkat ang Japan at South Korea at iba pang mga world leaders natuwa dahil sa desisyon ng Israel at Hamas na magkakaroon sila ng ceasefire. Pero may pakiusap ang Japan at South Korea na sana ay maging seryoso ang Hamas sa pakikipag-deal nito sa Israel, at nanawagan din ang Japan na ipagpatuloy ang humanitarian aid sa Gaza. Dagdag pa ng pamunuan ng Iran, mga kaibigan, na ang ceasefire agreement ng Israel at Hamas ay isang napakalaking pagkapanalo ng Palestinian. Ito ang sinabi ng Iran, mga kaibigan, quote and quote, "The end of the war and the imposition of a ceasefire is a clear victory and a great victory for Palestinian and a bigger defeat for the monstrous Zionist regime." Ayon kay Ayatollah Ali Khamenei, it will be written in books that there was a mob who once killed thousands of children and women in Gaza. Tinutukoy nito, mga kaibigan, ang Israel. Sa kabilang dako, mga kaibigan, nagpasalamat naman ang Foreign Minister ng United Arab Emirates na si Sheikh Abdullah bin Zayed. Ayon sa kanya, dahil sa napagkasunduan ay matatapos na raw ang giyera at magkakaroon ng kapayapaan sa Middle East. Ganon din ang sabi ng Foreign Minister ng Saudi Arabia. Pinasalamatan nito ang Qatar, Ehipto at ang United States of America. At eto pa, mga kaibigan, ang Houthis na alyado ng Hamas ay nagsalita rin. Ayon sa kanila, "We salute Gaza's legendary and historic resilience." Ano kaya ang mga susunod na kaganapan sa pagitan ng Israel at ng Hamas sa Middle East? Mga kaibigan, susundan natin yan dito lang sa Usapang Banal. Kaya para maging updated ka, isubscribe mo na rin ang maliit na channel natin na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.